ano, pumunta yun sa kanya. Pumunta yung tao para nakita ko, para sila gawin namin. Huwag kumausap isa dito. VIP ah. Aray? Pirma pa rin ako ng pirma hanggang ngayon. Walang katapos ng pirmahan? Oo, gusto ko kasi nakikita ko sila para... So ito yung bagong release ng ID? Hindi pa kami nag-release actually. Ano ba to? Ano lang to? Parang temporary ano lang? Hindi, kinukuha namin ngayon kasi meron kami lumang ID na dati. Aha. Para at least alam natin kung sino yung mga tao sa to. Para nung malaman dito ako nung una, 2013 to 19, nag-ID system ako rito. Ang tao rito, 3,336 IDs. Eh ngayon, more than... 2016 yun eh. 2014. Hanggang 2019. Yun ang ginamit namin ID. Pag walang ID, hindi siya pwede pumasok ng gabi. Kaninang alas 6, bawal na walang ID. Eh ngayon, naka 5,000 na kami, pero tuloy-tuloy pa rin mga nagpapalis ng tao. Nagpapa-ID. So talagang ang laki ng dinami ng tao rito. Doble yung dinami ng tao rito. Kaya ito, bine-verify namin kung saan silang barangay. Kung mapapansin mo, yung barangay 310, barangay 313, ang dami naman ito? barangay 343. Kumbaga, nilista namin kung nandito yung pangalan nila. Nandiyan lahat yan. Siguro, more than 30 barangay. Tingin ko, meron pa kami 5 district eh. Pero makikita mo yung namin, listahan namin. So ito. So listahan namin. Nakita mo, 1 to 5 district barangay, ang dami oh. Lahat ng distrito, meron kami, 6 district lang ang wala eh. Makadami pala niya. So marami palang gawain to. Oh, maraming tao talaga rito. Nagulat ako na ba't ang daming tao. Eh, yung ibang mga lumang mga litimong mga caretaker, sinasabi nila, nagpapapasok ng tao. Mga bago. Mukhang nagpapaupa. Mukhang hindi naman taga rito. Ngayon, meron kaming giniba ngayon doon. May nahuli kami ngayon, nagnanakaw ng plake ng national hero natin. Okay. Nahuli namin yan sa presinto na ngayon. Ngayon, ang ginawa namin, giniba namin yung bahay niya. Hindi pala siya taga rito. Taga-Bulacan pala, dito lang nangyirahan. So naging open pala ito? Oo, tingin ko parang ganun nangyari. Kasi ito talaga, hindi naman dapat ito para sa mga tao eh. Hindi sila dapat mag-squatter dito. Kaya lang sila pinapayagan mag-overnight, mga caretaker sila. Diba? Pero actually, bawal talaga magtatayo ng bahay dito. Tangina, may mga ginigiba kami mga bahay-bahay dyan ngayon. Nagtatayo yung nicho, lalagyan nila ng bahay. Tapos doon sila matutulog. Hindi naman sila taga dito sa loob, hindi naman sila caretaker. So this is the future na plano mo para makontrol mo yung tao? Nakontrol ko, oo. Ito ngayon, kaya hindi pa namin nire-release to. Marami na kami nagawa, more than 3,000 na. Hindi pa namin nire-release kasi nga, bine-verify namin. Tama. Kung talaga bang caretaker ka rito. Marami kasi rito, imbis na Manila North Cemetery, Manila North Subdivision, tingin ko. Grabe, ang daming tao. Meron ng kaibigan jackshop dito, dati ang driver niya, dito talaga. Sepulturero yung magulang. Pagbalik ko, after 5 years, nagpunta ako sa kanila, nagpunta ako sa kaibigan ko jackshop eh. Sabi niya, lahat ng tao na dito na nakatira, 12 pamilya na nakatira dito eh. Dati yung driver niya, siguro nagaya yung driver niya. Doon na kayo, bakit So ganun lumobo talaga? Tingin ko, ganun eh. Saka marami kami pinapaano, maraming mga galing kuryente, galing sa labas. Galing doon sa Bonifacio. Nag-extension sila, galing jumper, gano'n. Kaya kami tuloy-tuloy, pag nakakunik dito sa amin, tuloy-tuloy yung pagbaklas namin. Ngayon, nagsabi ako sa mahal na mayor natin, kay Yon Misco, sabi ko, boss, pag may nahuli yung kami naka-jumper sa atin sa opisina natin, huliin po natin, kakasuhan natin. Tama. Kasi siyempre, pag nanakaw sa gobyerno. Tsaka pera ng taong bayan yung binabayan. Yun na yung balak namin ngayon, pag nakahuli kami, tutuloy namin. Kaya makipag-coordinate kami siguro sa Meralco. Yun ang gagawin namin. Dahil napakamahal ng kuryente namin dito. Tingin ko, monthly namin dito, 400,000 yata, parang gano'n eh. Asin? Sa dami. Ganun kalaki yung binabayaran. Ganun pala kalaki binabayaran ng city, especially. More or less 400,000 sa buwan. Ito lang ha, pero opisina lang kami rito ha. Opisina lang namin, lilit na opisina namin. Street light namin, konti lang sa ako. No, kasi napapansin ko, nag-ikot ako isang beses sa looban. Marami ng mga nakatira sa mga kubol-kubol. Ganyan nangyari. Na hindi naman dapat. So siguro yung iba dyan, naki-squat na lang siguro. Tingin ko, hindi na ano eh. So,
Sa ganyan ba kadami, allow mo rin yan lahat na... Ay, hindi ko ito bibigay sa, hindi ko release to actually, kinuha ko lang muna para makuha ko yung data nila. Pero i-verify ko kung caretaker na. So kasama dito yung mga kabataan o ang ginawa ko 14 years old pataas, yun ang mga pinigyan namin ID system. Ngayon 13 pa ba, wala pa sa kasama yung magulang nila. Pero mag-iigpit na kami sa gate dito. Totally close kami 10 p.m. to 5 a.m. Close talaga, wala talagang pwede pumasok. So wala naman nag-over the backon? Yung mga rito mong taga rito, nag-over the backon. Pero so baka yung iba din ganun ginagawa? Tingin ko yung mga baguan dito, hindi sila nag-over the backon dahil takot sila eh. Makakita nga ng buto ng nililibig, nakakita ng buto, takot eh. Alam mo kaagad na hindi talaga sila lilit taga rito. Yun ang nangyayari dito. Pero Director, yung about sa mga yung mga nagtatago rito minsan. 'Di ba dati taguan talaga 'to ng mga kriminal. Gano'n. Kaya nga yung ginagawa namin, meron kaming Oplan Galugad na inaayos. Nasa gano'n yung mga tao rito nagtatago. Mahuli natin. So far, ngayon may nahuli na kayo dito? Ngayon, this day, may nahuli na kami. Mga 30 minutes ago, galing yung sa taas. That's may good. nahuli na kami. Nasa Presinto 3 na ngayon, PS3 na. Yung investigahan niyo yung tao. Yung masama lang dito kasi, so nakikita kong problema nyo ngayon sa North Cemetery, itong kuryente. So sa titingnan mo, ang laki ng ginagastos ng city, pera ng taong bayan, napupunta lang sa pagnanakaw ng kuryente. So baka iba dyan, naka-aircon pa siguro. Tingin ko lang, siguro makaiba. Iba, naka-washing machine pa. O sana all talaga. Grabe. Libre. Grabe ngayon dito. Nung isang gabi nga rito, may nagwawala pa. Ayaw palabasin ng security ko ng 10:30 p.m. Nagwawala. Kasi pinaresto ko. Pinatuluyan. Tama. Yes. O, tama. Para at least makontrol na rin. Kasi siguro mag-gobyerno tayo dito kung anong utos sa atin ng ating mahal na. So in short, napabayaan ba itong Manila North? Tingin ko napabayaan. Gumamit ako. Sobrang dami. Saka mapapasin mo yung itsura at saka itsura ng araw. Actually, kita ko yung pinapinturahan mo dyan sa kabilang side. Di ba dating chapel yun? Ang ganda. Ito paano nakita ko yung... Pwede naman maghanap po yung tao ng open yung harapan. Yes. Open ang harapan namin. Wala na yung vendor namin sa gitna. Yung mga nagbibinta ng bulaklak. Pinapasok ko lahat sa loob. Ngayon, at least nakikita nila ano nila ngayon. Nakikita nila, kumikita naman. So yung palang na-interview ko last time sa loob, yun yung mga dito galing sa... Nakikita naman dyan sa loob. Kung sila lahat yan, nakapila sila sa loob yan. Yun. Okay. Ayun nga, Ayan. Maayos sila dyan, di ba? Nakapila sila dyan. Maayos sila, nabibentahan sila. Sabi nga nila sa akin, di raw sila nabibentahan eh. Minsan tinutukan ko sila. Sabi ko nga sa kanila, kahit yung pala sukli, kahit na yung piso sukli niya, makikita yan. Ayan. Kita-kita mo yun, kahit na pagbibili, kita-kita yun. Nakapoko, yan o. Sabi nila, wala, sabi ko, hindi mo pwede kayo magsinungaling, kita-kita ko kayo. Kaya, so pwede palang maghanap buhay na maayos. Oo, siyempre kasi hindi naman sila hindi naman sila, pag nandyan, dadalaw sila, di ba? Walang tinda sa labas, hindi naman pwedeng hindi pumasok eh. Hindi naman pwedeng pumunta sa Dangwa, layo ng Dangwa rito. Kasi dati-dati, nalala ko pagdating ng araw ng mga patay, diyan sa labasan talagang puno-puno. So, iaalaw mo pa rin yan pagdating ng Tingin ko may pwesto lang silang maayos. May ano naman sa amin si Yorme, ang sa amin ni Yorme, pwedeng pagbigyan, pero tingnan natin may limitasyon. Pero siguro, by that time, siguro ng araw ng mga patay, pwede siguro. Pero tingin ko naman dito sa alam mo na yung market taker. So lahat ng nagbebenta dyan dati sa labas, taga dito sa loob na? Taga dito sa loob. Okay. Saka yung market taker dito, yun ang pinakapasko nila eh. Yung November 1. Yes. November 1, November 2. Kaya tingin ko, papayagan tayo ng ating mayor na pagbigyan sila na makapagbenta dyan. So dalawang araw lang naman? Dalawang araw lang. May limit lang naman, may ano sila. Bigyan silang limit kung hanggang saan lang ako pwede. So besides po sa problema nyo sa mga vendors noon, actually nasikaso nyo na, other problems na nakita nyo rito sa North? Pinakamabigat na problema dito, tingin ko yung mga caretaker na hindi naman caretaker. Nandito sa loob. Yun nga sasabi mong yung pinakamabigat. Yung pumapasok dito na hindi naman nagpapaalam ng maayos. So ito, nag-effort ka talaga for this. Libre to, walang bayad to. Sa mga dito. May perma sila dyan. Kailangan may perma sila dyan. Tsaka libre to, walang bayad to. Sabi ko butas ang bulsa ko rito, baka 3 buwan sweldo ko rito, butas eh. Siyempre, ang dami nito. Mga ilan natin? Ilang 5,000? Ngayon, 5,000 na. 5,000. So far, nagdadagdag pa kayo? Doon lang sa laminating plastic, 20 pesos na isa eh.
Kung 5,000, 100,000 na. Eh yung pag-print mo pa, yung ink pa, di ba? So, sariling gas mo to pa? Sarilang gastos to, pero gusto natin makatulong sa kanila eh. Makatulong tayo sa kanila. Kasi sa ngayon, ang problema ng city, malaking bayarin ng city. Oo, hindi pwede mapasa sa city. So, Kaya at least, yung sinusweldo namin, dito namin nung nilalagay, tulong-tulong kami. Tama naman. Para makatulong din naman. Malaking kabawasan. Malaking kabawasan. So, ayan mga kaibigan. So, ito po yung mga problema ngayon. Actually, hindi naririnig sa ibang balita. Yun lang nakikita nyo. Pero within deeper, marami pa walang problema dito sa loob mismo ng North Cemetery. Especially sa South, ganun din, di ba? Ganun din ang problema. Pero iba naman sa South kasi, sa South, ang residente rin, mga taga Makati. Kasi... ito, taga Maynila talaga eh. So, marami talagang nag-i-scout dito. So, sabi nga ni boss kanina na hindi naman siguro na-control. Kasi pag alis niya dati, konti pa lang. Ngayon, sobrang lobo na. Laki ni lobo. Kung sasabi sa kanila, itong sementeryo, hindi naman ito para sa mga buhay. Ito para sa mga patay. Bibigyan ng mga patay. Di ba? Hindi naman sila kailangan dito. Pwede naman silang maglinis ng nature. Napabayaan kasi kaya gano'n. Nangyari stay in. Oo, gano'n nangyari. Lumobo na. So, paano pala yung tubig dito, Director? Yung tubig, kumukuha sila sa Tagaytay Street doon sa Caloocan side, tsaka sa Quezon City. Ano yun? Nakalinya sila o...? Tingin ko, naglalabas sila ng may tubo siguro. May silang gano'n. So, illegal pa rin yun? Illegal pa rin. Pero kami, pinasisilan namin lahat. Pinapapasok namin. So, hindi pa nag-coordinate ang ibang city about sa ganyang problem? Hindi pa naman. Actually, yun yung namin. May nakaset kami sa Meralco together sa City Electrical natin sa Manila. Yes. Na lahat ng kurente dito uli namin. So, kailangan talagang masinsi ng... Pero tingin ko, hindi mo dapat pagbigyan. Dapat asunto yun eh. Kasi... Pag pinagbigyan mo, babalik din nila eh. Ano lang din? Parang same lang din sa ano yan. Same lang din yan sa nangyayari sa Quiapo. Pag pinagbigyan mo, hindi man natin niwawala yung pangkabuhayan, pero kailangan may disiplina. Yun nga, yun talaga. So anyway, thank you po sa time, Director Daniel Tan ng Manila North Cemetery. So maraming salamat sa time mo. Alam kong busy ka. Siyempre, mga kaibigan, maraming salamat po. Salamat, Channel Reg. Kamusta mo kay Kuya Perdi? Yun, Kuya Perdi. Kuya Petay, baka naman. Alright, mga kaibigan, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ingat po tayo. God first po. Make Manila great again.